Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So, eto po mga kababayan, ang ating pag-uusapan ay ang latest about dito sa West Philippine Sea. Again, kasi may latest kailangan nating bigyan ng opinion at reaction at ibalita na rin sa inyo ang mga ilang impormasyon. Base po dito sa mga balita ng mga media, no? Meron din po dito ang Government News Agency o yung Philippine News Agency or PIA or PTV at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Pero bago po yan, gusto ko lang po munang i-flex ito, no? Yung Haya Nature Resort. Diyan po yan sa Barangay Panan, Botolan, Zambales. Kung gusto nyo pong makakuha ng impormasyon about that resort, pwede po kayong tumawag, mag-email o puntahan ng kanilang website. Nandiyan po yan sa Facebook page. At gano'n rin po, magpapasalamat tayo sa ating mga kasamahan sa The Nomads. No? Ito po, i-flex po natin yung channel ni Libay and the Triplets and Bonds Harley. Shout out din sa ating mga channel members na patuloy pong sumusuporta at hindi bumibitaw sa ating mumunting YouTube channel. So ito po, tulad po ng nasabi ko, ang ating pong pag-uusapan ay ito pong bagong kaganapan sa West Philippine Sea kasi may bagong update po yan. Yung kahapon, nagpapasalamat po tayo sa lahat po nung nanood at sumuporta, nagbigay ng komento, nag-like and share ng ating video about sa paglalagay ng floating barriers dyan po sa atin Scarborough Shoal. That is a 300 meter na floating barriers na nilagay ng mga Chekwa. No? At doon nga po nagsalita rin si Mig Subiri, si Hontiveros at ako po, no, bilang isang inyong underrated vlogger, maraming nagagalit bakit ko daw po inuutusan si Subiri. Hindi ko po siya inuutusan, no? Kung mali man ang pagkakaintindi nyo sa aking mga sinabi, ako po'y hihingi ng dispensa. Hindi po. That is a sarcasm, no? Yung sarcasm po, inaasar ko sila kasi sila ang nagsabi, pinapangunahan po nila ang presidente. Di po ba? Bakit si Mig Subiri nakikialam doon? Hindi naman niya trabaho yan. Ang trabaho niya nga lang ay mag-legislate po ng batas. Siguro, bilang iniisip niya, bilang third person as in the highest in command, kailangan niyang magsalita. Ganun lang naman yan, salita-salita. Ako mag-uutos sa kanya, sarcasm. Parang sinasabi ko, bakit pa utusan ng Coast Guard? Di ikaw ang pumunta. Di ba ganon? Kayo naman, no? O kung nasalig ko po kayo, ako po'y humihingi na ng dispensa. No? So, dun po sa mga bago lang po nakapanood ng ating video, at kayo nag-comment ng ganoon, pasensya na po. Nagsasarkasam tayo minsan. Yung inaasar natin sila. But we're not ordering them. Sino ba tayo? No? Tayo po ay nagbibigay lang ng opinion at reaction. No, kung nasalig ko po kayo at sa tingin nyo ay ako po ay bobo, yun po yung inyong opinion. No? God bless pa rin po sa inyo. Ganun po talaga. You cannot please everybody. Okay? Ito po ang bagong kaganapan. No? Pero bago tayo pumunta dun sa bagong kaganapan, i-background lang natin. Ganun po ang ating tema dito. Kailangan magbigay tayo ng kaunting background para dun po sa benefit ng hindi pa nakakaalam paano nangyari itong event na ito, no? So, nung September 25, Lunes po ito sa ating bansa, nagpaliwanag ang China. Bakit nila ginawa yung paglalagay ng floating barriers diyan? Diyan po sa balita ng GMA News, salamat po dito sa GMA News. China accuses BIFAR o yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ating bansa, ship of trespassing in Scarborough Shoal. O bakit kami magti-trespass? Kami pa ang may kasalanan, amin nga yan. Kayo nga ang trespassing dyan. O di po ba? O eto po, China on Monday said it installed floating barriers in Scarborough Shoal to prevent a Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel from trespassing into the Scarborough Shoal. Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, si Wang Wang, said the Philippine vessel entered the disputed shoal referred as
Yunhan Island by the Chinese and Baho de Masinloc by Filipinos without permission. Bakit kami hihingi ng permission sa inyo? Eto na lang gaano kalayo yung Baho de Masinloc sa inyong main island? At gaano kalayo ang Baho de Masinloc sa amin sa Pilipinas? Sige nga, di po ba? Yun lang po ang rason nila, kaya sila naglagay ng ganyan. Ito kasi ang gusto nilang mangyari, kaya nila kinukuha yan. The shoal, yun daw pong Baho de Masinloc o yung Scarborough Shoal, U-shaped, rocky, outcrop, rich in marine resources, yan, was seized by China from Manila. O tignan nyo, seized, kinuha, inagaw, yung mga synonyms. O baka meron na naman magsabing bobo ka, di kayo na matalino. Di ba? Kung bobo ako, di mag-vlog pala kayo. Gumawa kayo ng sarili nyong vlog, no? From Manila in 2012, following a 2-month standoff, triggering an arbitration complaint by Manila 10 years ago. O ano nangyari doon sa complaint? 2016, lumabas by UNCLOS. Ano nangyari? May karapatan tayo dyan. Di po ba? Sabi dito sa GMA News, rich in marine resources was seized. Inagaw. Kinuha. Ang masamang synonym, ninakaw nga. Di ba? Tapos kami pa ang may kasalanan. Anak naman ng siopaw, kami pa ang illegal trespassing dyan. Mahiya naman kayong mga Chekwa. Ako, anahin ko tong mga Chekwa na to. No, dahil meron tayong pagpapahalaga, pagbibigay importansya kung ano yung sa Pilipino ay sa Pilipino. At sinasabi nga ng arbitral ruling, we have the rights. Bakit nyo kami hahadlangan sa rights namin dyan sa EEZ? Di po ba? Doon kung may rights din kayo, may rights kami, why not kami to, ito na naman baka may magsasabing, uutusan ko na naman. Opinion nga ito Kung may rights kayo at may rights kami, why not? We talk properly, no? O di kaya yung kasama ang iba pang mga claimants dyan para maayos. Hindi lang yung, sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Eto na naman, magmamagaling ka na naman, Tokis. Yun po yung sabi ng Pangulo Ayaw niya yung tayo lang at China. Ang gusto niya kasama yung iba pa na claimant din para maayos natin o para may consensus. Hindi yung kakausapin nyo kami. Tapos may kaaway na naman kayo doon. Madadamay na naman kami. Why not all of us together come in a table and talk about it? Kaso ang China gusto siya ang hari Diba? Matakaw Putang ina. Pasensya na po kung nakapagsalita ng di maganda. Patawarin nawa ako ng Diyos. Sabi nga nung anak ko, may anak ko po, naka-wear blue po ako for autism po, no? Supporting the autism community, no? Ito po yan. Sabi nga nung anak kong may autism, sorry Papa Jesus. Parang kinakausap niya po si Papa Jesus. Sabi ko, sigurado ka dyan ha? Ganun po, wala tayong magagawa, no? You have to be, kailangan yung pasensya nyo, kumbaga, laging empty yung bucket ninyo dapat. Eto po, no? Eto na. Sa balita ng Manila Bulletin, Secretary Remulla, Philippines can remove floating barriers in West Philippine Sea. Si mismong Secretary Remulla na ang nagbigay ng kanyang pahayag. Di po ba? Kung si Zubiri nagbigay ng pahayag, sinasabi niya sa Coast Guard, tanggalin nyo. Si Hontiveros nagbigay ng pahayag condemning the Chinese action. Si Secretary Remulla nagbigay ng pahayag na meron tayong karapatan na tanggalin yan. Di po ba? Ako naman, sinarcastic ko si Zubiri. Di ikaw na ang pumunta magtanggal doon. Di ba? Tapos sasabihin nyo, inuutusan ko siya. Sarcasm nga Kaya talaga, hindi nyo alam yung kayo naman. Parang di kayo nagkausap ng mga ibigat barkada nyo. The Philippine government can remove the floating barriers that were put up by the Chinese Coast Guard in the West Philippine Sea and have been preventing Filipino fishing vessels in the enclosed area. Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said on Monday, quote, "It's within our exclusive economic zone, then
We will just declare it to be such, and that is a violation of a right to exclusive economic zone, and we can remove this thing. O, tama. Good. I am giving a legal point of view. O, diba? Kita nyo, may legality. That this may be a violation of our rights under United Nations Convention of the Law. So, ginagamitan niya nung arbitral ruling. Tama. Correct. Kailangan, tayo dito? Pukpukin natin ng pukpukin. Kasi kung wala tayong sasabihin o anumang gagawin, patuloy lang tayong ibubuli ng bully. Ganun po ang ginagawa ng bully. Hanggat yung binubuli, walang ginagawang aksyon, patuloy lang yan. Di po ba? O ito pa sa report ng Philippine News Agency. Security Executives, PH, to remove floating barriers of Bajo de Masinloc. O ayan. National Security Advisor Eduardo Año on Monday assured the Philippines will take all appropriate actions to remove the floating barriers placed by the Chinese Coast Guard of Bajo de Masinloc, or better known as Scarborough Shoal. Año said they will protect the rights of Filipino fisherfolk in the area. Quote, "We condemn the installation of floating barriers by CCG in Bajo de Masinloc. The placement of the People's Republic of China of barrier violates the traditional fishing rights of our fishermen whose rights had been affirmed by the 2016 arbitral ruling." O, yun po yan. Ito pa po. Any state that prevents them from doing artisanal fishing there violates an UNCLOS. O, yun. Unang-una po ay naihanda na po ng NSC ang aming report sa ating Pangulo. O, yan na. Tungkol sa na-discover natin sa Bajo de Masinloc na may barrier. Lahat po ng mga pangunahing pangyayari sa Bajo de Masinloc, sa Ayungin Shoal at sa Kalayaan Island Group, tingnan nyo, ang dami lang gustong kamkamin, ay lagi po naming pinaparating sa ating Pangulo. Ayan, correct naman po yan. Ayan ang sabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya. O, Malaya said they are now awaiting the President's response to the NSC report. O, ayun po. Ngayon, sabi naman dito ulit, balik tayo sa GMA News Online. Philippines has rights to remove Scarborough Shoal floating barrier. Ayun ang sabi ni Anyo. Pero dito, gusto kong basahin sa inyo kung ano po yung sinabi ni Tariela. Ito na po yung sinabi ni PCG Commodore J. Tariela. Kasi nire-request po ni Mig Subiri na tanggalin ng PCG. O, ito po. PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, said National Task Force for the West Philippine Sea and President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will be the ones who will decide if the floating barrier will be removed. Correct. Tama. O, tama rin po yung nagkomento sa atin na tanging presidente lamang. Tama naman. Ako, sinasarkasam ko si Subiri kasi siya ang nag-uutos o nagre-request. Ayun po yan. Hindi natin pinangungunahan, inaasar natin siya. Dahil pinangungunahan niya ang presidente. O, yun po yun, yung mga nakakaintindi. Tayo ay bobo lamang. Sabi nga nila, bobo ako. Di bobo. Di kayo matalino. Di ba? O, eto po. Eto na, ang latest. O, Tolits. Tol, ano latest? O, eto, siguro nabalitaan nyo na rin. After President's order, PCG removes China's floating barrier in Scarborough Shoal. Ayun po ang ulat sa Inquirer.net. O, following the order of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the Philippine Coast Guard removed the floating barrier in the southeast entrance of Scarborough Shoal installed by China. J. Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, on Monday said that through Marcos' behest, ayan, behest means order or request, Secretary Eduardo Año, who heads the National Task Force for the West Philippine Sea, ordered the execution of the special operation. Special op pa pala yun, pero quote and quote. On September 22nd, yun nga po nilagay, no, na pag-utos na yan. Okay. Ito, siguro napanood nyo na tong mga video na to, pero i-include pa rin natin. It's just a 38-second video, no? Kung paano po pinutol ng magigiting nating kababayan, no? Hindi po pwedeng mangingisda ang magputol niyan. Kinakailangan po
ay ang ating Coast Guard ang magputol niyan. Yung po yung nabasa ko, no? Kung may magsasabi pa na, oy, bakit mo sinasabing ganyan? Ay, nabasa ko eh. Kontrahin nyo yung news, no? Anak naman ng siopaw, lahat na lang talagang meron po talaga tayong basher, no? So, yan po, no? Panoorin natin. 38 seconds. Hindi ko na po sasama yung pagmumukha ko dyan sa lower right ninyo, no? Okay? Wala na. Putulin mo na lang. So yan po, napanood natin, no? Mahusay. Saludo dun sa pumutol ng lubid. Pakita natin, no? Kasi kung hindi natin yan papalagan, kakaya-kayanin tayo. Siguro na-experience nyo yan, yung kayo po ay, nung panahon namin, may mga bully, palagi kang binabatukan dito. Nagtitext ka lang, naglalaro ka ng text. Siguro yung mga nakaka-relate. Yung text. Diba? Lalaro kang ganun. Experience ko po yun. Kaya ako naikikwento sa inyo. Nang babatok, ang tanda na. Ang ginawa naming magkuya. Ito sapa, sabi namin. Kuya ko nakakita eh. Nagtitext din yung kuya ko. Iba yung kalaban sa text. Natatalo kasi sila. Yung ganun namin yung t-shirt namin. Nilalagyan namin. Nakaganon. Sorry. Nakaganon. Oh, binatukan ako. Kaguto. Maya binatukan na naman ako. Ay, rambulan. Suntukan na. Maski na matanda ka. Sakit-sakit dito yun. Dito. Pak, ginaganon kami. Parang nang titrip lang. Wala mang ginagawang masama sa kanya. Rambulan. Kawawa siya. Hindi ko na po babanggitin. Kapit-bahay din namin. Kami nag-aaway. Minsan pa, alam niyo yung larong pitsa. Yung alog-alog ng pitsa. Tapos yung kinikis-kis pa yan. Diba? Yung ginaganon. Kayo nakaka-relate. Yun na naman siya. Nang babatok na naman lahat kami naglalaro doon, pinagbabatukan. Kasi ewan ko, praning yata yung gago na yun. Di ba ganun po ang China? Kung hindi natin papalagan, tulad nito, palagan natin na, oy, bawal yan, putulin natin. Sabihin natin, may stance tayo, atin yan. O ngayon, pinutol natin, maglagay ulit sila, putulin, o di gastos nila. Di ba? Mahal kaya niyan. Tingnan nyo, mahal niyan. O, gastos niya. Kaya po madaling putulin, alam niyo kung bakit? Made in China eh. Pasensya naman po. Pasensya naman. Oh, sarcasm ha? Sarcasm. Kailangan natin magpatawa, mang-asar. Oh, shout out nga pala kay Pambansang Loyalista. Oy, brother. Na-shout out na kita. Shout out mo naman ako sa channel mo. Nagkita po kami doon sa live ni Miss Caitlyn Vlog. Yun po yun. Doon po kami nagkita ni PL. Si PL, yung makulit din yan. Puntahan nyo, Pambansang Loyalista. Ang kulit din yan. Parang ganito rin, pero mas malala po siya. Sorry naman, PL. Mahusay po mag-vlog yan. No? Marcos supporter din po yan. At I think, taga Davao po siya. No? O, eto. Isama ko na rin to ha. Ito po yung cat and mouse ng Chinese Coast Guard sa nag-iisa nating kababayang Pilipino na mangingisda. Kita nyo? Makikita nyo kung gaano talaga tayo, yung talagang we want to assert. Ito ang dapat na, kinukuhang sundalo eh. O kaya Coast Guard eh. Ang tapang po, This is just almost 2 minutes video, Panoorin po natin. Matutuwa kayo. Yan po.
kayo natatakot? Hindi ako natakot. Tinatawa-tawanan ko lang sila. Kinasal ko lang sila eh. Salamat tayo. So yan po, no? Nakita nyo? Habang nakaharang yung Coast Guard na ang laki-laki ng China dito sa ating BFAR, saka doon sa isang malaking bangka, yung kaliit-liit na bangka, bumarurot. Gustong mangisda siya doon. Hinabol nung hindi pusa eh. Ng tigri. Sana alam nyo yung mga ganyan sa atin. Yes! Go, 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 go! Pag yung ganyan dito, ichichir pa siya. Sana kung ako, no, nakita nyo yung lugi tayo eh. Lugi tayo eh. Dapat Manong, dapat Manong na lang ha. Dapat Manong, hiniram mo muna yung jet ski ni dating Pangulong Duterte para may labang ka doon sa yung gamit ng Coast Guard ng China. Ang bilis din, kita nyo. Kung ako, tinuloy-tuloy ko yun. Kung ako, tinuloy-tuloy ko. Kasi sabi po ng ating West Philippine Sea National Security Council, we have the rights and I am a Filipino, may karapatan ako dyan sa Baho de Masinloc. Ngayon, pag binangga niya ako, binangga mo ako, ikaw may kasalanan. Di ba? Bayaran mo to. Di ba? Ngayon, sa korte, sige, patunayan nyo, sino ang may karapatan dyan? Tayo may papakita, ito po, 2016 arbitral ruling. We have the rights to fish in there. We have the rights to freely navigate on that economic zone. Di ba? Kaso, syempre, abala rin yan kay Manong. Siyempre, mawalan siya ng pangbangka niya, pangkabuhayan niya, mahal-mahal kaya ng bangka. Di ba? Ang gawin mo, kunin mo yung baluto. Ano ba yung baluto? Bangka, baluto. Pasensya na po kasi lagi kong naalala yung sabi nung nanay ko taga Pangasinan yun, Pangasinesi, no? Baluto, di ba nila? Yan po, no? Nakita nyo, no? Cat and mouse tayo dyan. At least, nag-utos na ang Pangulo na tanggalin yan. Tinanggal. Nakita, bilib ako. No? Tapos, ang gawin nyo, palutangin nyo lang sa dagat. Sa direksyon ng mga barko nila. Para doon sumabit sa propeller nila, mga hinayupak. Pasensya naman, no? Nasabihin mong masyado ka naman, tokis. Masyado rin sila eh. Sobra na sila sa pangbubuli. Kailangan talagang palagan. Kasi kung hindi natin papalagan, uulit-ulitin ko. Tayo ang kakaya-kayanin. Tingnan nyo ang mga kapitbahay nating Vietnamese. Pinapalagan nila. Di po ba? Yung Japan, yung mga mangingisda ng Chinese na pumupunta sa teritoryo nila, nakita ko minsan, napanood ko video mga kababayan, 2 Coast Guard ng Japan, inipit yung talagang inipit siya, hindi siya makalabas, pero ang direksyon niya, pabalik doon sa China. Kasi kung di nyo papalagan tong mga to, ayan, nandyan sila, fishing vessels, Chinese militia, nandyan sila. Tapos silang ngingisi-ngisi, patsa-atsaa ng black tea ang mga hinayupak. Tulad nga po nung nasabi nung kaibigan natin, si Levi and the Triplets or si Hattori Hanzo, meron na naman po siyang sinabi sa akin that I can use here, no? Shout out kay Hattori, no? Sabi ko, gamitin ko yung sinabi mo kanina, no? So, palabasa kasi ito palabasa siya, marami siyang alam, no? Kaya kayo, hanap kayo ng kaibigan nyo na that can help you. Huwag nyong sisiraan tulad nung si Boy Girl. Yung kaibigan niya, sinisiraan niya kasi umaangat na. Ayun ang problema, totoong crab mentality si Boy Girl. And sabi po sa akin ni Levi and the Triplets or si Hattori, narinig mo na ba yung saying na a country divided can be united at war? Di po ba? Sabi ko, hindi pa. Sino ba nagsabi niyan? Hinanap ko po. Hindi naman, iba naman po ang pinapakita. So, kung nasabi ko po yung saying na yon, true sa sinabi ni Hattori, kung sino po ang may nun, credit po sa inyo. Hindi po namin inaari o inaangkin ni Hattori. Na siguro nabasa niya rin po yan. No? A country divided can be united at war. Sa Tagalog, ang bansang watak-watak. No, ibig sabihin yung watak-watak kayo dahil of yung iba-iba ang pananaw ninyo sa buhay in terms of lalo na sa politics ganyan. Pero pagdating po ng
alam nyo na, susuong ang bansa sa kaguluhan. Hindi po kaguluhan sa sariling ating bansa, kundi kaguluhan tulad nung nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Kung sakasakali man, we can be united. Yun yan. Tanggalin nyo, set aside nyo muna ang inyong politics. Kasi kung hindi tayo united at dumating nga yung pagkakataon na yun, wala. We can be easily destroyed. Wala na tayong existence. Kasi we are totally divided. Kaya nga sabi nila, di ba? Divided we fall, united we stand. O ayan, kung sino po ang nagsabi niyan. Ha? At yan din po, ni-research ko yan, dito po, isa rin sa mga speech ni former president, no, one of the greatest president in American history, si former President Abraham Lincoln, during his speech at the House, no, yung lumalaban siyang parang senator po. Itong sabi niya dito, House divided speech. Yun. Kasi yun po yung naobserbahan niya during his time, no. Ito po, quote, "A house divided against itself cannot stand." O sana dyan po tayo matuto. Yung mga quotation na yan, yung mga saying na yan, we have to understand it, no? At ating namnamin na sa mga ganitong sitwasyon, no? Iset aside nyo muna kung anumang bias meron kayo towards each other. O just like the example, sabi ni Hattori, remember that greatest 911 event, that fateful event happened in September 11, 2001? Divided yan. Amerika may iba't ibang political affiliations, Republican, Democrats, or Independent. But, when that fateful event happened, ano nangyari? Americans united in one common goal. Hanapin kung sino yung may kagagawan ng fateful event na yun. And let them pay. Yung po yan. Because if you will not do that, the same thing will happen all over again, tulad nung nangyayari dyan sa ating West Philippine Sea. Tinitignan lang ng China kung aalma tayo. O tingnan yung ginawa ng Pangulo. Putulin nyo. Ibig sabihin, we are also asserting our sovereignty, asserting our rights, and asserting our existence to that West Philippine Sea. Kasi kung bibitawan natin yan, ano tayo? Baka yung 10-dash line, hindi na maging 10-dash line yan. Baka maging isang probinsya na tayo ng China at ayan ang ayaw natin bilang mga Pilipino. We are still a Filipino nation. Kung meron man kayong nababasang post dyan ni Boyger that there is no Filipino nation, then you're not a Filipino. Huwag kang maging Pilipino, i-give up mo ang pagiging Pilipino mo. Layuan mo ang Pilipinas. Dahil hindi ka kailangan ng mga Pilipinong may magtunay na pagmamahal sa bansa. Yung tunay na sinasapuso ang lupang hinirang. Yung tunay na sinasapuso ang panatang makabayan. Yan po yan. Kaso ang problema, itong mga minsan nating sinundang mga influencers, vloggers, no? Kakampi ng administrasyon, ngayon naging kalaban. No? Nagtatraidor pa ang mga hinayupak. Di po ba? Ito pa ang sabi dito, hinanap ko itong mga quote na to about divided and united. Ito, John Kasich. I think this is one of the lawmaker ito. Sabi niya lang niya, "We got to unite our country again. Because we're stronger when we are united. And we are weaker when we are divided." O parang lang yung divided we fall, united we stand. Di po ba? Yan ang yan ang dapat nating gawin. Ngayon, so nangyayari dyan, di ba? Nakita na po ng ibang mga bansa dyan, lalo na yung mga karatig bansa natin. Eto po, sa ulat ng Manila Bulletin, at meron din po ako dito sa cellphone ko, hindi ko lang po na, unahin ko to kahapon, ayan po mga kababayan, ayan sa CNBC, ni-research ko. Taiwan,
raises concerns about situation getting out of hand with China drills. O ayun po kasi yung China panay ang ano sa kanila, no? Nababahala na talaga itong Taiwan. Tapos eto pa. Manila Bulletin, Japan closely monitoring PRC South China Sea conduct to work with US and Philippines. O ayan, pati sila, 'di ba? Japan will be closely monitoring China's activities in the South China Sea after it installed a 300-meter long barrier in the Scarborough Shoal, or known as Bajo de Masunloc, that hindered Filipino fishermen from accessing one of their traditional fishing grounds. Ayan po. Nagmo-monitor po sila. Ito ang sabi ng Japanese We are closely monitoring China's activities in the South China Sea with concerns. Issues surrounding the South China Sea are directly connected to regional peace and stability and are a legitimate concern of the international community, including Japan. Japan strongly opposes any action that increases tension in the South China Sea. Ayun po ang sabi ng official nila, no? Kaya ito, sabi nga nila, the enemy of my enemy is my friend. Quote lang po yun ha. Baka may magsasabi na naman dyan, magkokomento ang bobo mo. Kaya nga, kayo na po ang matalino, di ba? Eto pa. May isa na naman pong isang Solon ang magbigay ng kanyang opinyon. Sa balita ng politiko, ninakawan na, pinagkakakitaan pa. Is China selling Philippine fish taken from West Philippine Sea? Ayun ang sabi ni Batangas Representative Ralph Recto. Meron siyang insinuation, no? Baka nga naman yung mga nahuhuling isda doon, tapos tayo naman i-import natin sa kanila. Sa atin din galing 'yon. Double whammy, 'di ba? 'Di ba baka yung corals na kinuha doon sa Rizal at sa Escoda Shoal, aayusin doon, ipaprocess doon, tapos ibebenta sa Pilipinas. Anak ng siopaw. Para bang ninakawan ka, tapos yung ninakaw sa'yo, ibinebenta sa'yo. Di mo ba? Anak ng siopaw. Following reports that the Chinese Coast Guard installed floating barriers in Bajo de Masinloc to prevent Filipino fishermen from accessing the fishing ground in the area, a lawmaker has insinuated, sabi ko sa inyo, insinuation that China could be selling the fish it stole from the West Philippine Sea to the Philippines. Di ba? Pag ganun, pag totoo man itong insinuation na ito, di ba? Ang laki nating tanga. Ginagago tayo ng China, no? Hindi. Mangingisda kami ng isda dyan sa teritoryo nyo. Tapos, puproseso namin sa bansa namin, tapos kayo naman, import ng import. Tapos wala pang tarif po. Talagang ginahasa tayo. Tama, mali. Di ba? House Deputy Speaker Batangas Ralph Recto said that it is a painful irony. Tama. Napakasakit. Di ba? That the Philippines is buying fish from China. Anak ng siopaw. Yan ang opinion niya. Di po ba? Yun siguro ang nakita niyang report, di ba? Recto said, China is the Philippines' #1 source of imported fish. Remember, nung panahon ni Tatay Digong nyo? Di ba, yung kanyang, Agriculture Secretary? Di ba, nababatikos nga ng husto yan sa isang radio show? Bakit import ng sardinas? And, wala ba tayong mga sardinas dyan? Di po ba? Yung pala, nag-i-import from China na kinukuha siguro, insinuation, na siguro kinukuha sa ating exclusive economic zone, tapos ibebenta sa atin, anak ng siopaw naman, ang galing. Around 30 to 58% in terms of volume, valued at $247 million according to 2021 data. Ang tanong, is this a case of balikbayang fish? Balikbayan fish. Tama.
Umalis yung isda, pumunta sa China. O tapos anong ginawa? O sige, balik ka na. Kaso may bayad na. Ayos Ayos yun. Hinuli dito sa atin ng illegal, ngunit ibinenta at ibinalik ng legal. O di ba? Palakpakan natin si Recto. If true, this is the worst kind of fish migration. Kaya ang galing nito, tama lang na naging mambabatas ka. Lawyer ka ba? Kasi ang galing mo ang galing mong mamiloso po. Di ba? Balikbayang fish. Kinuhang illegal, ibinalik ng legal. Di ba makarelate kayo yung mga pumupunta ng illegal, pagbalik ng Pinas, oy legal na ako kasi Filipino citizen. Ang tanong, Migsubir, ang tanong, Recto, sigurado ka bang Filipino nationals yung mga isda? Dapat, Recto, pag-applyin mo muna rin ng passport yung mga isda para naman may authority to travel kayo naman. Pwede ba yun? Ay gawa kayo ng ganong yung mga magagaling mag-anime, no, cartoonist, gawa kayo ng short film, no? Yung mga isda nag-a-apply ng passport, China, Philippines, China, Philippines. Kamakailan lamang naglabas ang pamahalaan ng pahintulot sa pag-aangkat ng 35,000 tinuladang isda na darating sa fourth quarter ng taon. Kaya naman pala. Kaya pala ganong ginawa ng China. Hindi po yung sinasabi nilang hinarangan namin kasi yung BIPAR papasok na sa Siole. Hindi Nangingisda kayo, gusto nyong punan, yung sinasabi ni Recto na nag-import ang Pilipinas ng 35 metric tons ng isda na darating daw sa fourth quarter. O ito na yon, fourth quarter na sa October. Malapit-lapit na, isang linggo na lang. Ay, malalaman mo, nakalagay made in China. Baka sa isda nakatatak, made in China. Tapos sabi ng isda, hinuli po ako sa Baho de Masinloc. Ay, Pilipino ka! Kung makakapagsalita lang yung isda. O kayo dyan mga cartoonists, animators, binibigyan ko na kayo ng idea. Pwede nyong gawin yung kay Nemo. I don't wanna hear! I don't wanna hear! Help me! Help me! Nemo! Di ba? Ano yun? We are vegan. We don't eat fish. Sabi nung mga shark. Vegan daw sila. Nung nakaamoy ng dugo, hinabol si Dory. Inutukoy ko po yung Nemo 1 yung Nemo 1. Di ba? Ay, ang tibay nito. Kaya ang ginagawa ng China ay isang malakas na suntok sa ating sikmura. China must be called out for what is really doing in the West Philippine Sea. A food blockage that is a crime against humanity. Correct. Tama po yan, no? So, ang dami pa pong sinabi dito, pero ang natatawa lang ako. Ano yun? Balikbayan fish. Illegal na kinuha, pagbalik legal na. Di ba? Yan ang the worst kind of fish migration. Anak ng show pa kayo, ano sa palagay nyo, ha? Mukhang may punto ba o tama yung insinuation ni Representative Ralph Recto? O yung mga matatalino dyan, baka hindi nyo alam yung ibig sabihin ng sarcasm, ha? Paano kayo naging matalino? O eto po, papahapyawan lang natin, ha? Yung mga naghahanap pa rin po kay Senator Lomen Padilla, your number 1 senator at napakagaling. O ayan po sa ulat ng Politico, no? Nowhere to be found dyan sa West Philippine issue. Sabi niya, senator na ako. Hindi na ako civilian tulad ng dati. I have more accountability and responsibility kaysa bilang civilian. Di ko na magagawa yan. Yung magwagayway ako dyan. Yung pumunta ako dyan ngayon sa Baho de Masinloc. Puntahan ko yung mga hindi. Di ba? That is a right time dapat kay Robin eh. O, sarcasm ulit. Di po ba? Bibigay tayo ng opinion. Yung ganon, it's about time kay Robin. Sumama sana siya sa PCG, saka sa BIPAR, no? O, kasi,
Recently, pumunta to dun sa ating Kalayaan Island eh. Sa Pag-asa ba yun? Di ba? Oh. Ay, ba't di siya makasama ngayon doon? Kung nagawa niya recently, ba't di siya ngayon makapunta doon sa Baho de Masinloc? Ayan, oh. Walang effort, tol. Robin Padilla nails. Ay, nako. Wonderful tonight while seated. Wins over JB Ejercito and more. Ayan. Robin Padilla loves to sing. Padilla wowed his celebrity pals with an impromptu performance of Eric Clapton's Wonderful Tonight during a gathering over the weekend. Ayan, nag-weekend pala sila. Siyempre, happy-happy. Di po ba? Oh. Ayan ang ano nila. Ayan ang ginagawa nila, no? Kaya, at least, paano, nag-a-unwind siya. He knows how to party. Despite of this criticism, he knows how to party because he's no longer a civilian. He's a lawmaker. The number 1 senator na napakagaling at hindi bobo. Si Senator Robin Lomen Padilla. O, yan po, di ba? At least kung hahanapin nyo, kung MIA siya dyan sa WPS issues, no? Hindi na po siya civilian. Lawmaker na po siya. And he loves to sing Wonderful Tonight. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.